Isang mapagpalang gabi po sa inyong mga kapatid sa Majuro Christian Church. Kamusta po kayong lahat diyan? At nawa po ay ang bawat isa ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa kanilang mga buhay, sa espiritual at paglago po sa ating pananampalataya sa Kanya. Kamusta po kayong lahat? So tayo po ngayon ay nasa ating pulong panalangin at ipagpapatuloy po natin yung ating series tungkol po sa pagsamba series na ginagawa po natin. At tayo po noong nakaraan ay nasa part 16. Kung natatandaan po ninyo ang Exodus 15 1 to 5, ang paggawa po ng Israel at ni Moises ng isang awitin para sa Diyos nang sila po ay nakatawid na po ng Red Sea, no? Nakita po natin na ng katotohanan ng pagsamba, no? Ang awit ay sagot ng puso sa dakilang gawa ng pagliligtas ng Diyos. Ito ay bunga ng pagtatagumpay na ibinigay ng Diyos at ng kalayaang ibinigay niya sa kanyang bayang Israel. At ang pagtatagumpay at kalayaan ito ay hindi po nagmula sa ating mga sarili, kundi ito po ay bigay ng Diyos sa atin. Kaya ganun lamang ang papuring ibinigay ng Israel at pagpapasalamat at sa ating Panginoon, at ito ay ang paglikha nila ng isang awitin na mula sa ating Panginoon. Kaya naniniwala ko na maraming mga kapatid sa Panginoon hanggang sa ngayon ay ginagamit ng Diyos upang awitin ang pagkilala po sa pagtatagumpay at pagliligtas na ginawa ng Diyos sa atin. At ito po'y bahagi ng ating pagsamba, no? Na hindi madalas na ang pagsamba natin ay isang kaparaanan na matahimik na gawain, kundi ito ay minsan ay isang nag-uumapaw na awit ng tagumpay sa ating buhay, na kapag nararanasan po natin ang pagliligtas at pagtatagumpay na mula sa Diyos, no? Kaya ang awit ng puso ay otomatikong sumisibol po, at ito ang awit ng mga tinubos ng Diyos. Kaya purihin natin at lagi natin sambahin ang Panginoon sa pamamagitan po ng mga awiting ibinibigay ng Diyos sa atin, no? Ngayon ituloy po natin yung Exodus 15 para po sa ating series number 17, no? Sa Exodus 15 pa rin po, ituloy po natin sa verse 6 hanggang 10. Exodus 15, 6 hanggang 10. Okay? Exodus 15, talatang 6 hanggang 10. Ito naman po yung karugtong. Basahin po natin. Exodo 15, 6 hanggang 10. Ang kanang kamay mo, Yahweh, makapangyarihan. Dinudurog nito ang mga kaaway. Sa dakila mong tagumpay, nilulupig ang kaaway. Sa matinding init ng iyong puot, para silang dayaming tinutupok. Nang hipan mo ang dagat, tubig ay tumaas. Parang pader na tumayo, kailalimay tumigas. Wika ng kaaway, hahabulin ko sila't huhulihin. Kayamanan nila'y aking sasamsamin, at sa tabak kong hawak sila'y dilipulin. And verse 10, ngunit sa isang hinga mo, Yahweh, sila'y nangalunod. Parang tinggang sa malalim na tubig ay nagsilubog. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo muna po ay dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa ibinigay mo sa aming
mga oras na ito upang kami po ay sama-sama na mag-aral ng mga salita mo at gayon din po manalangin upang sabihin ang aming mga pasasalamat at ang aming mga dalangin sa inyo. Salamat po muli, Panginoon, sa buhay at kalakasan na ibinigay mo sa amin upang kami po ay makapunta at makiisa sa pulong panalangin na ginagawa po ng Majuro Christian Church sa araw po ng Biyernes. Nawa po, Panginoon, sa biyaya at inyong tulong sa amin ay patuloy naming maranasan ang inyong habag, kagandahang loob, ang inyong pagmamahal sa aming pong mga buhay. Salamat po sa oras na ito at patuloy na kayo magpala sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral sa mga paglalarawan at pagpapakita ng kahalagahan ng pagsamba na maibibigay namin sa aming Panginoon na nagbigay ng pagtatagumpay sa amin at kaligtasan. Pagpalain po ninyo ang gabing ito at kayo ang manguna sa amin sa tulong po ng Santong Espiritu na nanahan po sa aming puso. Salamat po ng marami sa biyaya ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sa verse 6 hanggang 10. So, ang katotohanang nakikita natin dito ay ang isang pagsamba sa pagkilala po sa kapangyarihan at tagumpay ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. No? Hindi ang lakas po ng Israel ang nagligtas sa kanila, no? Hindi po sa kanilang puwersa, hindi po sa kanilang dami o sa magagaling na mga sundalo na meron po sila. Kundi nakita natin dito na malinaw sa pamagitan po, no, ng kanang kamay ni Yahweh na siyang kumilos po sa kalagitnaan upang maranasan nila ang kalayaan po sa pagkaalipin, no, sa Ehipto. Kumilos ang kanang kamay ng Diyos. Ang awit ay naging salaysay na kung sino siya at kung paano siya kumilos. Ganun man po talaga ang pagsamba, no, sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Sino ba siya na ating sinasamba? Kaya napakahalaga po ng ating paglago sa ating pananampalataya, paglago sa ating pagkilala sa Kanya. Kung halimbawa po ba na bigyan ko po kayo ng mga tigi-tigi isang malilinis na papel, no, at isang panulat, at ang isusulat natin doon ay o ang isasagot natin doon ay ang sagot sa katanungang gaano mo kakilala ang Panginoon, no? Anong masasabi mo, ano ang maisusulat mo sa pagkakilala mo sa iyong Panginoon o sa iyong Diyos, no? Gaano mo siya kalalim na kakilala? Yes, siya ang iyong Panginoon, siya ang iyong tagapagligtas, at siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na sumasa lahat, Diyos na dakila, Diyos na maluwalhati, Diyos na magpawalang hanggan. So, ano pa? Kaya nating punuin ang isang malinis na papel na ating sinusulatan ng tungkol na kung gaano mo kakilala ang iyong Panginoon. Dahil ganun po ang pagsamba, no? Sino ba siya na ating sinasamba? At kung paano siya kumilos, ano ba yung mga nagawa niya sa atin, no, sa ating pagsamba? Bakit ko ba siya sasambahin? Bakit ba ako ngayon naririto? Ano ba ang dapat kong ipahayag tungkol sa aking Panginoon habang ako'y sumasamba sa Kanya? Sino siya sa aking buhay? Okay? Kaya ito po yung nilalaman kung paanong nabuo ang isang awit ng pagtatagumpay na ibinigay ng Diyos sa kanila bilang pagpapalaya ng Diyos sa kanila. Kaya dito yung salitang kanang kamay na makikita natin sa salitang Hebreo na yamin, ay ito po'y sumasagisag sa kapangyarihan at autoridad na meron ng Diyos, no?
Ito yung ibig sabihin ng kanang kamay na sumasagisag sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Gaano ba makapangyarihan ng Diyos? All powerful ang Diyos. Ano bang authority na meron siya? Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Kaya siya ang may otoridad sa lahat ng mga bagay. At dito nakita natin gaya ng sinabi sa verse 10, yung hininga, no? Ito'y ginamit upang ilarawan po ang paghipan, no, na nagdala ng hatol sa mga taga-Ehipto. Paano ibinigay ng Diyos ang kanyang hatol sa mga taga-Ehipto na kinain po ng dagat, no? At sila parang isang tingga, no, sa ibabaw ng tubig, and then biglang lumubog. At ang mga salitang ito ay nagpapatunay na ang pagsamba ay pagbabalik ng lahat ng tagumpay sa Diyos na kumikilos, no? Kaya sa ating pagsamba, hindi po yung panahon para gaya ng ginagawa natin pagpulong panalangin ang humiling, no, ang mag-request. Yes, every Friday meron tayong prayer meeting na tinatawag, at meron diyan yung thanksgiving, adoration, and supplication, yung paghiling natin sa Diyos. Ano ba yung mga gusto nating ipag-pray sa ating Panginoon? Pero pagdating po sa pagsamba natin sa Diyos, ay hindi naman po yung kung ano yung hihingi natin sa Kanya o tatanggapin natin sa Kanya. Kundi ito naman po ang pagkakataon upang ibalik natin ang lahat, no, ng pasasalamat, pagtatagumpay sa Diyos na siyang kumilos sa atin sa loob ng isang linggo na ating muling pamumuhay, paggawa, pagtatrabaho, ano man ang ating mga ginawa, ay ibabalik natin kung ano yung mga tagumpay na ibinigay ng Diyos para sa atin, no? Iyon ay bahagi ng ating pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya po ang pagsamba ay hindi po isang bagay na talagang ikaw ay maboboard, no? Kasi marami kang mga dapat sabihin, ipahayag, ibalik para sa Diyos sa pagkakataon ng ating pagsamba sa Kanya, no? Ibabalik natin ang lahat ng tagumpay sa Diyos na siyang kumikilos sa ating buhay. So sa ating pamumuhay ay madaling isipin na ang ating mga tagumpay ay bunga ng ating sariling kamay, no? Pero ang awit na ito ay kita o nagpapaalala na lahat ng tagumpay ay mula sa Diyos. Okay? Kilalanin natin na ang lahat ng pagtatagumpay na meron tayo sa ating buhay ay nagmula sa kilos ng kanang kamay ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin. Ang pagsamba ay pagsuko ng lahat ng papuri, pag-amin na siya lamang ang tunay, no, na nagwawagi para sa atin, no? Kaya wala po sa pagsamba yung ugali na tayo ay magmamayabang, magmamapuri sa ating sarili, kundi ito po ay pagsuko natin, pagyuko, pagluhod sa ating Panginoon ang pagsambang ito upang ibalik natin ang lahat ng papuri at pag-amin na siya lamang ang tunay nagwawagi para sa atin. Kaya ito po'y punong-puno po ng pasasalamat at papuri noon hanggat maaari sa ating pagsamba sa Panginoon. At nakakatuwa dahil nakaugalian natin lalo na dyan sa Majuro Christian Church, sa ating pagsamba ay may panahon tayo upang tumayo sa harap at magbigay ng mga patotoo, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Pero tiyakin po natin, no, na ang ating pagtayo ay hindi po ang sentro ay ang ating mga sarili upang maitaas o maging hangaan tayo sa mga nararanasan natin sa ating buhay, kundi sana pagharap natin, no, sa mga kapatid hanggang sa umupo tayo, ang makita nila
ay ang mukha ng Panginoon na ating pinupuri. Siya ang nagiging sentro at siya ang ating itinataas at hindi ang ating mga sarili, no? Sapagkat inuulit po natin, ibabalik ang lahat ng mga papuri at pag-amin na siya lamang ang tunay na nagwawagi sa ating buhay. Kaya tayo ay nagtatagumpay. Okay? Kaya sana po ay lagi nating isipin yon, no, sa ating pagpapatotoo sa ating Panginoon. Kaya Panginoon, ikaw ang aking tagapagtanggol. Salamat po sa inyong kanang kamay na nagbibigay ng tagumpay. Nawa sa bawat laban na aking haharapin, maging awit ng pagsamba ang aking tugon, sapagkat ikaw ay kumikilos para sa akin. Okay? Siguro po may mga awit na nabubuo sa inyong mga puso, no? Habang nararanasan po ninyo ang iba't ibang mga tagumpay na ibinibigay ng Diyos, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang mga tulong sa atin, ang kanyang mga lubos na pagpapala na naranasan na sa ating buhay, na ibinibigay niya sa atin. Kaya pagdating ng araw ng linggo ay tayo po ay tuwang-tuwa at gustong-gusto nating awitan ng Panginoon dahil sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Maganda po yun. Tuloy po natin yun at nawa talagang automatiko na bibigyan tayo ng awit ng Diyos sa ating puso upang ipahayag at ipakilala ang tagumpay, ang papuri, ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So ito po yun, no, na nakita natin dito, at nawa po ay mas lalo pa habang tayo po ay nasa serye po ng pag-aaral ng pagsamba, ay mas lalo po nating nakikita ang iba't ibang paglalarawan, ang kahalagahan, ang kagandahan po ng pagsamba na magagawa natin, no, sa ating Panginoon upang ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Okay? Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita sa ating mga buhay. Talaga pong napakabuti niya at hindi siya nagkukulang. Tunay na sapat ng ating Panginoon, no? At nawa po habang muli ay nasa taon po tayo ng 2026 ay patuloy na makita pa natin ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ng ating Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan sa ating mga buhay, upang sa pagharap natin sa Kanya sa pagsamba ay lagi natin siyang purihin, luwalhatiin at itaas ang kanyang pangalan, sapagkat ang lahat ng pagtatagumpay, ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa ating buhay ay dapat nating ibalik ng may papuri at pasasalamat para sa Kanya. Muli po, ito po ang inyong Kuya June, na patuloy nakasama po ninyo sa panalangin, no, sa ating Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niya ng pagpapalago ng ating pananampalataya habang tayo ay patuloy na sumusunod sa Kanya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang ministeryo dyan sa Marshall Island, at patuloy na ingatan ng Panginoon, no, ang Kanyang mga ginagamit po diyan sa Kanyang gawain. At nawa patuloy na ipakita niya kung ano man ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay, no, para sa Kanyang kaluwalhatian. Maraming salamat po, at patuloy po na kayo po'y mag-iingat at patuloy na sama-sama po tayo na mananalangin at magpapasalamat sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga sandali na ibinigay muli sa akin upang makasama ang mga kapatid sa Majuro Christian Church upang mag-aral po ng tungkol sa pagsamba sa aming Panginoon. Patuloy niyo po silang palakasin, palaguin sa pananampalataya. Pagtibayin, Panginoon, ang pag-asang meron kami sa inyo. At patuloy sa pamagitan ng pagsamba ay mas lalo pa kami
Panginoon, na maging malalim, malawak, upang maibalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat, lahat ng mga tagumpay na mga nakakamta namin. Ito'y dahil sa aming Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong kabutihan. Ingatan po ninyo ang bawat isa, gabayan ang bawat pamilya. Kayo ang patuloy na magpo-provide ng kanilang mga pangailangan, at sa bawat trabaho namin, Panginoon, sa araw-araw, kayo ang magbigay sa amin ng pag-iingat at ng kalakasan at ng karunungan. At nawa sa aming mga buhay, ikaw po ang laging maluwalhati sa amin. Maraming salamat po. At sa pagdating po ng araw ng linggo ay sama-sama muli kami, Panginoon, sa pangmaramihan ng pagsamba para sa inyo. At patuloy na maglagay ka ng awit sa aming mga puso upang ikaw ay lagi namin pasalamatan, sambahin, at luwalhatiin at paglingkuran ng buong puso. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin, alang-alang po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Sa araw po ng linggo ay magsama-sama po muli tayo para po sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita. God bless po sa inyong lahat.